alam mong wasted na talaga. Bigla siyang tumayo sa upuan. Pati yung asawa ko, napansin ko na parang hindi rin siya mapakali. Parang gusto niyang pigilan yung kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, "Cheers!" Hindi ako makapaniwala sa mga sumunod na sinabi niya. Ang sabi ng kapatid ko, nag-kiss daw sila ng asawa ko noon. Nangyari daw ito sa kwarto niya. Nung celebration ng birthday ko. Nalasing siya at hinatid siya ng asawa ko sa kwarto. Umami naman yung kapatid ko na siya yung nag-initiate ng halik. Pero kinabukasan, nung wala ng alak sa sistema niya, pinuntahan ulit siya ng asawa ko. At siya naman ang nag-initiate ng halik. Parang gustong sumabog ng puso ko nung narinig ko yon, DJ Lindsay. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng sinabi niya. Kitang-kita ko rin yung reaksyon ng mga bisita namin doon sa reception. Hindi ko alam kung maniniwala kami that time kasi nga lasing talaga siya. Pero napansin ko yung mukha ng asawa ko na para siyang kinakabahan. Walang kahit anong sinabi yung asawa ko, kundi lasing na yung kapatid mo. Hindi ko alam kung seseryosohin ko ba yung sinabi niya. Yung nireveal ng kapatid ko. O babaliwalain ko na lang ba? Nasira ang kasal ko nung araw na yun. At hinding-hindi ko makakalimutan ang event na yon sa buhay ko. Sa ngayon, DJ Lindsay, nakabukod na kami ng asawa ko. At hindi pa rin kami nakakapunta ng bahay hanggang ngayon. Hindi gusto ng mga magulang ko na makita ang aking asawa. Gusto akong kausapin ng kapatid ko. Paulit-ulit niya akong tinatawagan. Gusto niyang makipagkita. Gusto niya akong puntahan. Pero patuloy kong sinasabi na wala akong oras para sa'yo. Dapat ko pa po ba siyang kausapin? At kung sakali mang nangyari talaga yon, dapat ko po ba siyang patawarin? Nga pala, DJ Lindsay, nangyari po ito, 6 na buwan pa lamang ang nakakaraan. Anim na buwan bago kami ikasal. Ano po bang gagawin ko sa asawa ko? Ano po bang gagawin ko sa kapatid ko? Tulong naman po. Muli, ako si Ana. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham.
106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Oras natin sa buong kapuluan. Wait lang, masyado kayong hot-hot dyan. Ay, dami yung galit ha. 17 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. Wow! 9:17 on the clock. Isang magandang umaga po sa lahat po ng mga magkakapatid na nakikinig sa atin ngayon. Ay, grabe naman. Kung totoo man talaga ang nangyari. Pero alam mo, may mga tao kasi talagang ganyan, di ba? Well, kita mo hanggang ngayon torn ako eh. Ang isang tao ba, kapag sila po ay nakakainom, sobrang wild ba ng imagination nila to the point na nakakapagsabi sila ng mga bagay na parang nangyari talaga? Oo. O kapag lasing ba, nasasabi lang talaga nila yung mga bagay na nangyari. At saka sobrang nagiging, alam mo yun, honest lang talaga sila. Wow! Sobrang nagiging transparent sa mga bagay-bagay. Alin ba doon yung pinaniniwalaan mo? At alin ba doon sa tingin mo yung totoo? Yung nagiging wild yung imagination kapag lasing? Or walang takot kapag lasing? Malakas ang loob kapag lasing? O yung mga lasinggero dyan, mag-comment na. Dali na, mag-comment na kayo para may maiambag kayo dito, di ba? Ay nako, si Ana ay talaga naman pong... Siyempre kahit sino naman pong kinasal in love na in love sa asawa, 'di ba? Nasa ano ka pa niyan, nasa cloud 9 ka pa niyan. Pero anong gagawin mo kung habang sa reception mo meron ngang ni-reveal na sekreto, di umano itong kapatid mo. At talaga naman hindi kinaya ng bangs mo at hindi kinaya ng mga bisita ninyo nung time na yun, 'di ba? Ang hirap niyan. Ay naku, sabi ni Irene, good morning DJ Lindsay, may something ang asawa niya at kapatid niya. Dapat pag-usapan na at mag-usap silang tatlo para may closure yung problema. May babae talagang may kalan. Alam mo na yung kalan, di ba? Kalandian. Hi, Mami Au! Si Mami Au, Mami Au! Yung gown natin. O sabi dito ni Yan, kausapin mo para malinawan ka at the end of the day, DJ Lindsay, kapatid mo siya, di ba? Kapatid mo pa rin siya. Di ba? Mawalan ka man ng asawa, ang kapatid mo hindi mawawala sa sistema mo yan kasi kadugo mo yan. Nasaktan ka man, time can heal until mapatawad mo ang kapatid mo. Tandaan mo, hindi magloloko ang asawa mo kung mahal ka talaga niyan. Temptation is all around. Pero kung kakayanin na hindi patulan, nasa kanya na yon. Pero need mo talagang kausapin kapatid mo para makahinga ka ng maluwag. Jefferson, depende naman sa tao yan. Di minsan talaga yun yung totoo sa kanila. Feeling ko lasinggero tong si Jefferson. Thank you, Jefferson. Sabi naman dito ni, hi David, kamusta ka naman dyan? Sabi ni, sino pa yung mga nandito? Drink responsibly, sabi ni David. Truly. Sabi ni Rosie, baka may gusto yung kapatid niya doon sa hobby niya. Nakakatakot naman. Sabi ni Jefferson, wala nang explanation, sampalin mo agad. Ay, hindi ka magiging violent dyan, Jefferson. Jennifer, sa akin, girl, try to listen to your husband kung totoo ba, 'di ba? Kung sa kanya na meron talagang galing. Kung sa kanya talaga manggaling, pakawalan mo na, girl. Kasi kung hindi pa kayo kasal, niloko ka na niya, what more kapag nagtagal pa kayong dalawa. So, hiwalay agad. Kakakasal lang, be. Ilang milyon yung nagastos. Wala pa yatang ilang buwan nung kinasal, tas hiwalay agad. Sayang yung mga baka at mga baboy, mga lechon. Nakakaloka. Sabi ni Liza Solomon, hello DJ Lindsay, you look gorgeous. Don't mention it. My goodness. Sabi ni Deirdre, basta may alak, may balak DJ Lindsay. Ganon. Ano ka ba? Ang sabi ko naman, sabi ng iba, basta may alak, may balak. Sabi naman ni Lindsay, kahit walang alak, minsan may balak. Uy, wala yan sa mga alak-alak na yan. Ay nako, alam mo, kung ako yan, well, I feel you doon sa part na talaga nahihirapan ka. Kasi kapatid mo yan tapos kakakasal mo lang. 'Di ba? Pero kaya naman pala, laging sinasalba ng kapatid mo at saka talk out ka ng kapatid mo kapag may problema kayong dalawa na, alam mo yan, ayusin mo yan, yung pagsasama ninyo, di ba? Alam mo yun, yung tipong kinokonsole ka niya palagi. Kasi syempre pag naghiwalay kayo, wala na siyang access dun sa asawa mo. Di ba? Oo, nakikinabang din siya. Tsareng!
Sabi ni Densyo, boys will be boys. Grabe naman. Wow! Pero alam mo na, mahihirapan din ako kung nandyan ako sa ganyang posisyon. Pero kailangan mo kasing alam mo yon. Sa mga panahon na to, kailangan malakas yung loob mo. Tsaka unahin mo yung isip mo. Alam ko, syempre, you'll be emotional dahil una sa lahat, kakakasal mo lang, babae tayo, kapatid mo pa yun. Pero kasi, kung gusto mong maayos sa mga bagay-bagay, for me lang kumbaga sabi nga nila, man up. 'Di ba? Kausapin mo, iharap mo yung problema talagang sa kanilang dalawa. 'Di ba? Talagang magharap-harap kayo. Tsaka hindi mo pwedeng kasi takasan yan eh. Kasi talagang sa pamilya mo yan, 'di ba? Tsaka sa asawa mo yan. So dapat mag-usap kayo, totoo ba na nangyari ito? Ganyan. Totoo ba na may naganap na halikan nung birthday ko pa talaga, ha? Ngayon kung ma-validate mo, may karapatan ka naman na lumayo sa kanilang dalawa, 'di ba? Kahit papaano. May karapatan kang malungkot, may karapatan kang, alam mo 'yon, may karapatan kang iparamdam sa kanila na hindi ka komportable, galit ka. Ganyan. Kasi ikaw yung niloko. Kung totoo man 'yon, ha? Kung totoo man 'yon. Kasi syempre tao lang tayo, nakakaramdam tayo ng hate. 'Di ba? Pero hindi natin basta pwedeng talikuran kung ano man yung papel natin sa mga taong nasa paligid natin. Lalong-lalo na sa pamilya natin. Yun lang yung masasabi ko. Siguro kailangan mong pag-aralan kung hanggang kailan mo dadalhin yan yung problema na yan. Kasi asawa mo na si kuya eh. 'Di ba? Sana kung jowa mo lang siya, wala pa kayong, hindi pa nakikialam ang pamahalaan sa pagsasama ninyong dalawa. 'Di ba? Hindi pa nakikialam yung gobyerno sa pagsasama ninyong dalawa. Madali lang sanang umiskapo, 'di ba? Kaso hindi eh. Ngayon kasal na kayo, may papel na, 'di ba? So, kung totoo man na nangyari 'yon, pwede kang lumayo, again, take your time, mag-heal ka. Pero at the end of the day, kailangan mong magpatawad. Wow! Ang sakit no, yung ikaw na nga, wala kang ginagawa, niloko ka, tapos ikaw pa yung magbe-bear ng sakit, nung pain, tapos ikaw pa yung kailangan gumawa ng desisyon. Para din sa sarili mo, 'di ba? Kailangan mo silang patawarin kasi kailangan mo ng peace of mind. 'Di ba? Kailangan matahimik yung puso mo eh. 'Di ba? Ang hirap ng meron kang kaaway, ang hirap na meron kang kasamaan ng loob, lalong-lalo na kung close mo na kapatid mo. Promise, napakahirap niyan. Para kang nawala ng half ng pagkatao mo, lalo na kung super close kayong dalawa. Pero sa tingin mo ba magagawa 'yun ng kapatid mo? Sa'yo? Kaso sasabihin ng iba, lasing DJ Lindsay may alak eh. Pwede talaga eh, no? Hindi rin talaga natin alam. Wala bang CCTV doon sa bahay ninyo? Hoy! Mas maganda sana yun para meron tayong ebidensya. Diba? Pero, ayun nga, kung totoo man na nangyari yun, masasaktan ka ngayon, kailangan mo mag-move on, pero kailangan mo rin magpatawad. Para sa akin if you want to save the marriage, magpatawad ka. Kasi alam mo, ang totoong pagmamahal naman at saka ang totoong pagpapakasal sa isang tao. Hindi naman yung tumatagal dahil sobrang mahal na mahal lang namin yung isa't isa, nire-respeto namin yung isa't isa, and we trust each other. Yes, yun yung mga ingredients to stay in a relationship or to stay intact yung marriage ninyo. But, naniniwala ako na ang pagsasama ay number 1 dyan. Dapat willing kang magpatawad ng paulit-ulit. Totoo. It takes a lot of forgiveness to stay in a relationship, to stay committed sa isang tao. 'Di ba? Imaginein mo, yung mga mag-aasawa na matatanda na ngayon, mga 50 years na silang magkakasama, sa tingin mo ano yung dahilan kung bakit ganun sila katindi? 'Di ba? Kung bakit ganun kahaba yung pagsasama nila? Dahil paulit-ulit sila na nagfo-forgive, paulit-ulit nilang iniintindi at paulit-ulit nilang pinipili yung partner nila. Wow! May mga tao na kahit ilang beses nang nambabae yung asawa nila, kahit ilang beses nang nanlalaki yung misis nila, tinatanggap pa rin. Bakit? Kasi mahal nila yung isa't isa. Kasi mas pinipili nilang magstay doon sa marriage nila. Kaya tumagal sila. Tapos nung mga matatanda na sila o na-realize nila, darling yung tawagan niyo. Oo, syempre, mga matatanda. Darling. Tayong dalawa din pala yung magkakasama, di ba? Tayong dalawa lang din pala yung magsasama hanggang sa huli. Ganyan. Tatawanan nyo na lang yung mga nangyari. Minsan, kaiinisan ninyo dahil hindi mapakali yung nanay mo, paulit-ulit sa mga kasalanan ng tatay mo. Matatanda na pero paulit-ulit sa mga kasalanan. Pero kasi,
nangyari na yun, tapos na yun. At dapat, gano'n naman talaga, piliin mong maging intact yung pamilya kung kaya naman, 'di ba? Kung kaya ng loob mo. Kaya nga naniniwala ako ang pag-aasawa is talagang kailangan matibay yung loob mo na i-endure lahat ng pwedeng mangyari sa marriage ninyo, sa pamilya ninyo. Ganon yun. Dapat matibay yung dibdib ng mga babaeng gustong magpakasal, ha? Oo. Wow! Sabi pa dito, yes, tama ka dyan, DJ Lindsay. Sabi ni Ate Rosie. Sabi naman ni Jeff, di ba nakakaubos kapag paulit-ulit na? Mauubos ka talaga, pero commitment mo yun eh. Sa asawa mo, sa Diyos, sa sarili mo. Diba? Mauubos at mauubos ka. Pero kasi yan yung problema ng mga tao ngayon. Hinahayaan nilang maubos sila. Diba? Pero kailangan natin magpatawad kung gusto talagang mahal natin yung sinasabi nating partner natin. Nasa sa inyo naman yun. Kung gusto nyo magstay doon sa relationship, stay. Magpatawad kayo, mahalin ninyo, intindihin nyo yung partner ninyo. Kahit may mga pagkakataon na talagang nakakayamot, nakakaubos ng dugo. Diba? Kahit talagang masasagad ka dahil puro kalokohan na. Diba? Talagang hindi tumitino, pero mahal mo eh. Pinakasalan mo eh. Magpatawad ka. Intindihin mo pa din. Yun ay kung gusto mo talagang magtagal kayong dalawa. Wow! Pero kung hindi, o mas importante yung mental health mo, piliin mo mag-let go. 'Di ba? Ganun ang totoong nagmamahal, nagtitiis, alam mo yun, umiintindi, nagpapatawad. Yun yung ingredients, 'di ba? Para mas tumagal ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Kasi kailangan nating intindihin din at i-absorb na may mga imperfections po ang bawat tao. Nagko-commit tayo ng mistakes at dapat handa tayo kapag pumasok tayo sa alam mo yon, sa kasal o sa pag-aasawa, dapat maintindihan natin na there will be times na wag naman sana, pero probably may dadating na point na magkakamali yung asawa mo at dapat kaya mo siyang patawarin sa pagkakamali na yun. Wow! Diba? Kasi yun yung pinangako mo kay Lord. Yun yung pinangako mo sa sarili mo at pinangako mo sa harap ng mga taong nandun nung kasal mo. 'Di ba? For better or for worse. 'Di ba? Yun yung... Kaya again, Ana, kung sana nakikinig ka ngayon, yun lang masasabi ko, magpatawad ka. Una sa lahat, pamilya mo yung kapatid mo, at ipagdasal mo na lang na sana hindi ka na niya lokohin ulit or sana hindi na nila gawin ulit yun sa'yo. 'Di ba? Tapos patawarin mo yung asawa mo kasi asawa mo yun. Sabi mo mahal mo, nangako ka sa Diyos. So magpatawad ka. Kapag inulit pa nila yon, ay alam mo na kung anong gagawin, 'di ba? Nasa sayo na yan. Kung gusto mo pa rin ipaglaban yung pagsasama ninyong dalawa o gusto mo nang umalis, kumalas. Nasa sayo yan, Ana. Parang ginulo ko lang yung isip ni Ana. Nakakaloka. O sabi dito sabi po dito ni Jennifer, kami ng asawa ko, bahala ka naman babae. Alam ko naman ang ending, sa amin pa din siya uuwi. Kasi pag magkakasakit siya, sa atin pa rin uuwi ang asawa natin. Pero pakinggan mo muna siya. O diba? Nasa sayo yan talaga kung tatanggapin mo o hindi. Kung ipaglalaban mo o hindi. Nasa sayo yan, Ana. Wow! 31 minutes, makaraan po ang alas 9 ng umaga, 9:31 on the clock. Sa lahat po ng mga pangga natin na, alam mo yun, may pinagdadaanan na tulad po ng sitwasyon ni Ana. This song is for you. I hope you like this. This is Di Ko Kaya by Eric Santos. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Minsan, magkakamali yung taong mahal natin. Pero dapat, tayo din naman nagkakamali eh. Pero dapat handa tayong magpatawad kung totoo ngang mahal natin siya.